Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Marso 17, tuig 2026. Sa ngansin ng mga regular program host nga sila nga Maluin Ocando Tabar o si Attorney John de Sacramento, ako na inyo makauban hangtod na sa alas 9 sa buntag si Gia Navarro aron na pagpakisayod sa mga dagkong balita dinhi sa tua, sa national ug sa kalibutan o paghisgot-hisgot sa mga maynungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Okay, sa ato gipaabot ron ang ato ang weather forecast gikan sa Pag-asa Visayas, samtang atong gikabot ato nang sutaon unsa na may mga latest gikan sa mga front pages sa managlayang nga mga mantalaan sa lokal ug national. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Philippine Transport teeters as oil prices skyrocket. Sa Sunstar Super Balita, protesta sulod sa jail, dili hostage. Sa The Freeman, as fuel price hikes this week, diesel rising to, oh my goodness, 100 pesos per liter. Sa The Freeman Banat News, Regional Director og enforces sa LTO-7 giilisan tungod sa mga reklamo sa korupsyon. Sa The Philippine Daily Inquirer, government urged to run oil industry as prices soar. Sa The Philippine Star, emergency oil stocks to flow in Asia according to IEA. Sa The Manila Bulletin, Department of Energy warns of indefinite fuel price hikes. Diesel may hit 114 pesos per liter. Pastilan. Og sa Tempo, East Coast Ultimatum. Og magkato ang mga front pages gikan na sa ato mga mantalaan sa lokal ug national. Sa ato pagbalik, ato ang sayron ang mga nagunang nga mga balita gikan sa CCTN News Department. Kana sa atong pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Balik ta sa Hello Cebu may buntag Pinoy ug karon ato nangasayran ang mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department. Naguna sa ato mga balita karong buntaga bagda ginot sa kuryente ug pagbaton sa solar panels sa mga buhatan ug eskwelahan gingusgan sa Department of Education. Pipilay noon kini sa mga lakang nga angayang himuon aron sa gubangon ang epekto sa nasinating global crisis. Ani ang dugang report. Gihingusgan karon sa Department of Education ang pagpatuman sa pipila ka mga economic measures aron sa gubangon ang nagkagrabing krisis sa kalibutan tungod sa pagsilita karon sa presyo sa petroleum products. Mato di Secretary Sani Angara nga kinananggay na ng pundo sa mga eskwelahan ug opisina ang pagbaton og solar-powered panels isip alternatibong tinubdan sa kuryente. Mahimo kini makuha kung aduna pay nahabiling pundo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Apan sa kasamtangan, nakita sa kalihim ang kamaynungdanon sa pagdaginot sa paggamit og kuryente. Diin, palungon ang ubang mga appliances o mga ekipong wala una gigamit. Very simple yung pagpatay ng ilaw, pagpatay ng gripo, pag hindi kailangan, pag-share ng resources, very practical and measures to tayo. Gipatuman sa mga opisina sa DepEd ang 4-day work week aron dili na modako pa ang gasto sa paggamit og kuryente. Kabay lang kini sa pagsunod sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magdaginot sa energy resources ngadto sa habig sa kagamhanan. Apan gitataw ni Angara nga dili pa applicable among lakang ngadto sa mga eskwelahan, ilabi na nga mahumana ang tuig tingtungha nila. So 4-day work week din kami. Hindi naman pwede sa eskwelahan dahil hindi pa natin tested masyado yung distance learning o yung hybrid. Samtang gipaygayon karong hapon ang laing pagpanumpa ngadto sa mga newly promoted nga public school teachers gikan sa habig sa Cebu Province Division. Mismong si Marcos Jr. ang mangunay sa pagpanumpa ngadto sa kapin 3,000 ka mga newly promoted educators gikan sa 44 ka mga munisipalidad sa Sugbo. Kini aron pagtuman sa saad nga walay magtutudlo ang moritirong Teacher 1 lang gihapon ang iyang ranggo. Gia Navarro, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archival bihangyo sa ubang mga motorista nga kung mahimo ipatigbabaw lang una ang disiplina sa kalsada. Taliwa kini sa mga nasugatang problema subay na sa gipatumang partial operations sa Cebu Bus Rapid Transit. Ano ang dugang kasayuran? Nasabtan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kabalaka ug reklamo sa ubang mga motorista bahin sa gipatumang partial operations sa Cebu Bus Rapid Transit. Ilabi na karong gisugda na ang pagbiyahe sa mga piniling bus units siyang exclusive lane sa CBRT gikan sa habig sa Fuente Osmeña hangtod sa Cebu South Bus Terminal. Tungod nini, bugat ka trapiko ang nasugatan sa mga nang-aging motorista sa Daplin gumikan lang sa mong exclusive lane. Sagat kini may tabo matag ting sulod og tinggawas sa mga trabahante o estudyante. Kinahanglan sila mutuman sa klaro nga direksyon or traffic rules. Like for example, ang mga drivers manggod or ang mga motorist, bahala na lang kung asa sila padung, basta naay bakante, adto sila padung. Nga daghan kayong mga tao nga mga counterflow. Tungod nini giawhag di Archival ang ubang mga motorista nga mosunod lang una sa mga lagda sa trapiko ilabi na sa agianan sa CBRT bus lane. Gibantayan kini sa mga sakop sa city government aron kalikayang mang-agi ang ubang mga motorista. Samtang gibutyag di Archival nga gikonsidera nila ang posibleng pag-agi sa ubang mga bus sa CBRT lane. Nevertheless, we continue to do what is right and based on the studies nga atong nakitaan. And from there, musugod na sa tapadong din sa south. But then again, this is something nga di nato mahimo diha dayon. Subling kitataw sa mayor nga igo lang gisubay sa Department of Transportation ang partial operations sa CBRT. Kini aron makita kung aduna bay mga nasugatang kahasol ug ubang mga suliran alang sa posibleng adjustments nga himuon. Rest assured nga gishimo ni sa DOTR because gusto nila ma-start lang yun para makabalot ta kung unsay angay nato i-adjust. Nya ato rasang i-reassure ang public ug kamo nga wa gyud gihimo aron lang paghimo sa traffic o paghasol sa mga katawhan. Samtang padayon ng libreng sakay ngadto sa mga manakayay sa Sibas diin gipatuman kini matag peak hours sa buntag ug hapon.
Gian Navarro, CCTN News. Suban pa mga balita, moabot sa 600 ka mga empleyado sa Executive Department sa Cebu Provincial Government gipaubos na sa kinalit nga drug testing. Kung kinsa man ang mga positibo sa paggamit og illegal nga drugas, tatako ninon kini sa trabaho. Adunay dugang kasayuran si RV Veloso. Gipaubos sa kalit nga drug testing ang mga empleyado sa Kapitolyo aron pagsiguro nga luwas sa presensya o paggamit og illegal nga drugas ang mga trabahante niini. Ang maong kalihukan gipanguluhan kini sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA atol sa General Assembly nga gipahigayon sa Kapitolyo. Matod ni Aldwin Empases, ang Assistant Administrator sa probinsya sa Subo, nga moabot sa 600 ang gipaubos sa drug test diin giuna niini ang anaa sa Executive Departments. Ang Kapitolyo adunay moabot sa 3,000 ka mga empleyado nga gilauman nga ipaubos usab sa susamang screening. O galing magpositibo sa illegal nga drugas, gilauman usab ang mga silot nga ipahamtang apil na ang pagkatangtang sa trabaho. So basically, moagi na siya o kanang verification based on test. Dahil matawgo na sila. Then, after sa verification, liyagi na o kanang investigation. Kuhaan good na kuhaan mo ang due process sa balaod na niya masunod. Usual na siya na proseso gid. So, well, kung matudod-an gyud kay PDEA man ang ato ang led na organization na nag-facilitate ani, naging mga disciplinary action mahitabo sulod sa Kapitolyo. Pwede ma-suspenso or kung kuhan jud, pwede ma-expel sa trabaho kay din kita pwede na ma-engage ta sa anin ng mga vices labi na kita ng trabaho sa gobyerno as isip ng mga public servant. Nasayran nga miluwat og Executive Order No. 2 si Cebu Governor Pamela Baricuatro ubos sa Drug-Free Workplace Ordinance nga nagmando sa pagpaubos sa screening sa tanang empleyado ug opisyal regardless sa ranggo niini. Nang hinaot ang Kapitolyo nga mohimo usab og kaugalingong testing ug screening ang mga lokalidad pagsiguro nga dili maapektaran ang serbisyo sa lalawigan, ilabi na kun ubos sa impluwensya sa illegal nga drogas ang usa ka empleyado. Imo ni nato direct sa kaning Kapitolyo kung under sa kuan sa Cebu Province. Hopefully masunod ni na sa ng mga LGU. RV Veloso, CCTN News. Siyudad sa Mandaue nakigalayo na sa operator sa sanitary landfill sa lungsod sa Konsolasyon aron diretso na makalabay silang basura ug makabarato sa gasto. Sa kasamtangan, nagiuna og pribadong hauler ang siyudad nga mas dako ang bayranan. Ang kasiro niya ni Mary Rose Sagarino. Matod ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga nagpadayon ang diskusyon sa Mandaue ug Asian Energy, operator sa sanitary landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Matod sa mayor nga nakignegosasyon ang syudad kung mahimong tugutan nga makalabay diretso sa ilang basura sa landfill nga makapakunhod sa gasto sa syudad. Sa kasamtangan, ang Mandaue ni paagi og pribadong hauler aron makalabay sa landfill. Ang syudad adunay moabot sa kapin 9 milyones pesos nga wala na bayaran ni atong tuig 2021, hinungdan nga dili makadiretso og labay sa landfill. Working with them, nabatay ka ng amicable settlements na ilang i-waive ang interest, ang penalties. Okay, since 2022 man siguro to, 2021. 2021, so kung ma-waive na nato, murag ma-back to normal na ang atong cost sa city kay makalabay naman ta directly. Sa kasamtangan, nagbayad ang syudad og 3,200 matag tonelada sa basura pinaagi sa pribadong hauler. Ang gibayaran sa syudad sudlang sa 3 ka buwan moabot sa 65 milyones pesos. Kung diretso na sa landfill, moubos kini sa 1,200 kada tonelada ang bayranan susama sa rate nga gibayaran kaniadto sa syudad sa Prime Waste Solutions nga operator sa Binaliw Landfill. Ang problema sa basura subay sa pagkasuspende sa operasyon sa Binaliw Landfill ni atong Enero 8 tungod sa nahitabong makamatay nga trash slide. Omni sa atong short-term solution, di ba? Ang atong long-term kay WTE magid pero kibaw magid tag dili na yung nakadali kay mag-back and forth pa na approval pas DNR. Kung dili pa mahuman ang negosasyon, andam ang syudad nga i-extend ang serbisyo sa pribadong hauler. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Og sa atong katapusan nga balita karon buntaga, dulan usa ka gatos ka mga wanted persons nadakpan sa gipakusgan nga manhunt and law enforcement operations
sa Police Regional Office 7 sa miaging semana. Gituyo kini aron makuha kato mga kriminal nga dunay kaso nga gyatubang nga napabiling gawas nun sa balaod. Ang kasayuran niya ni Arnold Bustamante. Dulaan sa kagatos ka mga wanted persons ganoon ay mga pending warrant of arrest ang nangadakpan sa Police Regional Office 7 subay sa kipakusgan nga manhunt and law enforcement operation gikan Marso 8 ngadto na sa 14 2026. Sa maong operasyon nakasikop usab sila og 261 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen nga pinasubay sa focus agenda sa Philippine National Police nga nagtarget sa mga wanted persons, illegal nga drugas, loose firearms ug illegal gambling. Sa 94 nga giila nga pinangita sa balaod sa Tibok Region 7 napulo ni nalakip sa most wanted person nga listahan nga nagatubang og dagko nga mga kaso. Kini napakita nga ang PRO7 mipakusog pa silang kampanya pagukod sa mga kriminal aron pagsiguro nga ang mga nalambigit sa krimen mapanubag sa salaod nga ilang nahimo didto sa korte. Samtang sa dungan nga kampanya sa kapulisan sa Central Visayas batok sa illegal nga drugas, nakasakmit sila og 270.33 gramos sa gituang shabu nga dunay standard drug price nga 1.8 million pesos. Sa ilahang nga paghingusog batok loose firearms sa kapulisan, nakasakmit usab og 38 ka mga armas nga walay lisensya, 3 ka eksplosibo, 90 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas ug 13 ka mga tao ang nangadakpan. Gipanig-on usab sa PRO7 ang ilang pagukod sa illegal nga sugal, di nakalusad sila og ubay-ubay nga mga operations pagkasikop sa mga sugarol ug pagkasakmit sa 16,037 pesos nga kwarta sa sugal. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7, midayeg sa mga operating units nga padayon nga naning kamot nga mahimong luwas ang komunidad. Gipasalig ni Maranan ngadto sa publiko nga ang kapulisan sa Central Visayas padayon silang pagpalambo sa police operations ug hugot nga nakigalayon sa komunidad aron pagpugong sa krimen ug magpadayon ang kahusay kalinaw sa matag lugar sa Region 7. Arnold Bustamante, CCTV News. Magkato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nakita sa Sari 47 matag alas 5 hangtod sa alas 6 sa gabi. We'll take a quick break ug katong sa atong pagbalik atong isgutan ang mga mahinungdanon kayo mga issue gikan sa nagkamahal ng lana hangtod na sa pagtingog na sa hingpit ni kanhi Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco and the other developments. Kana sa atong pagbalik sa Hello Cebu may butang Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong oras, alas 8:35 na sa buntag. Ang pangutana, nakapatubil na ba ang tanan? Nakapatubil na ba mo kagabi Kay baw mo, kagabi sa sidang nagbaktas ko pauli sa ako ang gipuy-an nga boarding house, doon ako'y nalalabian nga usa ka gasolinahan kanang nasa Salinas Drive, crossing nasa Salinas Drive og sa Governor Cuenco Avenue, I guess, or manang agyanan paingon sa Banilad Talamban Road. Diin, sa wala pagipatuman ang mega oil, digit big time, mega oil price hike. Nitaas yun ang linya sa mga nagpatubil, na mga taas kay linya sa mga motorcycle riders, nga moapas sa pagpatubil, sila mga motorsiklo, and including those mga taxis, and mga private vehicles, including those service vehicles nga niya pasosab sa pagpatubil. So, ato'y pakita balik ang presyo, no? Katong kagabi, kung inyo mabantayan, niabot na sa 81 or ang pinakamahal 83 pesos. It's diesel ka na sa usa ka gasolinahan nga nagsugod sa letter P. Kana, manay mga presyo nga sa wala pagipatuman ang mega oil price hike. So, mana to, nang linya na gidaan kay, taas gid ang linya kagabi, aron makaapas kay sa tinudan nilang, grabe na, nagkalisod na gyud ang mga motorista karon. Gumikan kay, sa final estimates nga gihatag sa Department of Energy, ang presyo sa mega oil price hike, mo ni mga musunod, 20 pesos and 40 centavos to 23 pesos and 90 centavos per liter sa diesel, samtang sa gasoline, 12 pesos and 90 centavos to 16 pesos and 60 centavos per liter, samtang ang kerosene, 6 pesos and 90 centavos to 8 pesos to 90 centavos per liter. So, managid ni ron, nagkapingit na sa kasakit ang mga riders kay o mga nanag-iyaga mga sakyanan kay sa tinud anay lang or may nanag diri sa Metro Cebu base sa monitoring sa ban pa nato mga kakaubanan. Ang pinakamahal ana pa sa mga 80, duni uban pa ana sa tag 90 ang presyo sa petroleum products. Pero ladies and gentlemen, there are some gas stations nga ang presyo karon nilapas na sa 100 pesos kada litro. Makaingon na lang yun nung Kuya Juan, no? Napamaday mas mahal pa mas precious pa sa Bulawan or mas precious pa sa Diamonds ang gasolina and mga petroleum products. Malaginigingon na to nga kung magpadayon, lisod na gyud kayo. Pero magyud na, nakaingon na lang gyud ang Department of Energy nga unta lang gyud nga kung sa di nga ito gipangutana ang taga Department of Energy kagahapon or sideng gipangutana gyud kung kanus agyud nga mahunong gyud or mugamay ang presyo sa gasolina, nakaingon na lang gyud nga wanagay di gyud ato matagna, di gyud nato mahibaw, di gyud nato mahibawaan kung kanus ara gyud kutob ang maong ing-ani nga sitwasyon. So managid so dapaylain nga gasolinahan din, taas kayo ang linya sa mga nagpatubil. I believe this is somewhere in Cebu City. Grabe kayo, no?
grabe ang in-demand karon sa presyo sa petroleum products. Pero malagi na, agad na lang yun mismo ang Department of Energy sa pamahimong lakang between the executive and legislative, especially nga nakaungong na ang paghatag og emergency powers ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mahimuan og lakang kung i-suspend ba gyud ang oil ang excise tax sa petroleum products aron sa ingon ma-controller na gyud on the part of the government ang pagtakda sa presyo sa mga petroleum products. Ilabi na nga dunay mga grupo o dunay mga individual ang wa nakauyon sa gipatuman nga oil deregulation law. Kung diin ang mga oil companies mo nay nag-igo kung sila na gyud may nag-igo matud pa kung kung sila ba ang kung pila man ang ipatuman nila nga aumento sa petroleum products. Depende silang available nga sources o depende silang available nga mga stocks. Pero nakaingon na lang yun ang mga oil companies nga napaman sila igo nga pundo sa petroleum products and dunay lain pa nga mga supply nga moabot, and at the same time nakigalain sila sa uban pa nga mga nasod aron nga maka-import pa og mga petroleum products nga magamit alang na usab sa pagpaaron matabangan usab sa pagpatubil ngadto sa mga especially katong mga nagamit og mga sakyanan aron lang manginabuhi sama na lang ani nga mga kaning mga riders nato diha sa tinuod na lang sukad gigipatuman ang big time or mega oil price hike dunay mga reklamo among other PUV operators, mapa-jeepney man o di ba ka kaning mga TNVS, mga taxis, including those katong mga motorcycle taxi services. Tungod sa kamahal sa gasolina, na yung mga panahon nga wa na gid sila nagmaneho on that day or for example, kung magmaneho sila 5 days a week karon, upat na lang kadlaw o di ba ka tulo lang kadlaw sa usa ka semana, kay grabe kayo kamahal ang presyo sa produktong petrolyo. Kay mato nila ang imbis kay dakuon ta ang ilang ma-take home alang sina pamilya, ang dakong bahin sa ilang kuan or the majority sa bahin sa ilang makuha nga halin gikan sa pagmaneho mapaingon hinuon sa pagpatubil sa ilahang mga units. Inungdan nga doon iban pa nga mga public utility drivers nga mas nilan nangita na lang in town o laing matang sa panginabuhian. Kay lisod na gyud kaayo alang nila kung magpermanente pa. O kana may gipalanog ilabi na gikan sa mga progresibong grupo nganong nihimo sila og protesta sa miagi nga adlaw sa tinguha nga unta may muan gyud og mas konkreto nga lakang ang kagamhanan. That is beyond the ayuda kay mananiron, it's race against time na sa atong mga ahensya sa gobyerno like the LTFRB and including the Department of Social Welfare and Development no nga niandam sa fuel assistance ngadto sa mga apektado nga transport sector. Kanang sa LTFRB ang giandam nga fuel vouchers ilang ihatag nga to sa mga jeepney, mga taxi, and mga modern jeepney operators. Samtang ang DSWD, nga dunay giandam mga 5,000 pesos para sa mga tricycle drivers. For now, sa Metro Manila pa o nagipatuman and they are contemplating and they are studying it alang sa pagpatuman dinhi mismo sa Subo. Pero sa gihapon, ang Department of Energy padayon gyapon sa ilahang hugot nga monitoring ngadto sa mga gasolina batok sa number 1 katong mga mag-hoarding, katong mga uban pa nga mga gasoline stations or ang uban pa nga mga mga petroleum product companies nga nakahigayon sa pagtago sa ilahang mga stocks sa petroleum products. Kay lagi mo ingon nga gamay na nabilin hinungdan nga mapugos na lang gid sila sa pagpamahal sa presyo sa ilang mga petroleum products. Digit ka na pwede under sa kasamtangang mga balaod.
And gilikayan usab ang pagpakyaw na sa or kumay mo limited lang yun nga gidaghanon sa gasolina or diesel ang ilang ipatubil ngadto sa mataga customers para at least ang ubang mga tao makahigayon usab sila sa pagpatubil. And ang Department of Energy nakigalay na usab sila sa Philippine National Police alang sa hugot nga pagbantay batok sa kanang profiteering o hoarding sa mga petroleum products. And ang ato ang mga sakop sa Department of Energy nihimo sila og random inspection ngadto sa pipila ka mga gasolinahan, especially here in Cebu, just to check nga compliant sila sa kasamtangang mga lagda. Or else, matagan sila og show cause order bahin sa matagan sila og show cause order aron makadepensa nganon di sila angayan nga suspensohon. Managingon nato nga I don't know kung sa kung ako inyo papangutanon kung kanon sa mahunong ang gera sa Middle East, bakaingon na lang gid ko nga sus ang Ginoo ra gyud mag-igo ani, di ba? Og ang pangunahuna sa mga leader may magunahuna ani nga tanan kung kanos a mahuman ning matanga sa gera. O kay wala gina ay kita gyud may nakaamong sa maong global crisis mga ang pangutana karon hangtod kanos apakahapahugtan ang ato ang mga bakos aron nga makadaginot og malagi sa gubangon gyud ang krisis. So natong tanong nga ang ato ang nasudnong kagamhanan along with its regional offices makapatuman sa ilang mga mas konkreto, mas mayo nga lakang nga alang kanila, alang gyud na sa ikaayo ngadto sa kinatibuk-an nga transport sector. Okay, labang ta sa laing isgutanan mga friends, kagahapon very busy do, jump pa kaayo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyahang mga lakaw dinhi sa Metro Cebu kagahapon. Dagan siyang mga gipam buhat. Una, dito siya dito sa Bogo City para pag-turn over sa temporary learning shelters dito sa Osaka Eskwelahan. Then niyato siya sa Mactan Expo dito sa Barangay Lapu-Lapu nga manay venue sa ASEAN Leaders Summit. And ang among na-cover kagapon nato ipakita dool gid na sa CCTN sa International kung na IEC Convention Center kagapon kung diin nakahigayon si Presidente Marcos Jr. sa pagsaksi sa mass oath-taking sa 3,325 ka mga public school teachers from 44 municipalities that's under DepEd Schools Division, Cebu Province. So far, this is the biggest delegation sa mga nakapanumpa na nga mga teachers. And kay bawba mo, apil gikan sa kapin 3,000 ka mga magtutudlo nga newly promoted ang pastila 57 ka mga teacher retirees nga pengo na lang na sila magretiro, siguro 5, 4 o 3 na lang katuig ang nabilin, teacher 1 lang gihapon. Hinungdan nga gumikan sa nakita gyud sa Department of Education nga loy kay ang ilang kahimtang hinungdan nga gisaka ngadto sa teacher 3 ang ilaha nga status. And man sila kay unsa may lauman kuno galing ma-experience man gyud nila ang mas taas nga ranggo sa pagkamagtutudlo. Usa sa mga perks niya na mas dako nga sweldo ang ilang madawat. Sa to pag-research ang teacher 1, so ang iyang balor siyang sweldo nara siya sa mga 20,000 plus. So sa diang ni sakal nga to sa teacher 3 ang iyang status, ang iyang madawat nga sweldo nara gyud sa mga 36,000 pesos. And dako-dako sa mga makuha nga mga benepisyo ilabi na sa panahon nga moretiro na gyud siya. Ato gipangutana kagahapon si Secretary Sunny Angara kung lauman ba nga madugangan pa ang mga teachers nga ma-promote pa or kung ang mga na-promote pa nga teachers mas ma-promote pa sa higher pa nga ranggo next year. Ang giingon ni Secretary Sunny Angara, magdepende gyud ka na sa budget nga gihatag sa gobyerno.
nga ihatag igahin ngadto sa Department of Education. Alang sa kasayuran sa tanan, kini mga na-promote nga mga teachers, kani mga nanumpa no gagahapon, sila to man nakapaymo sa expanded career progression sa DepEd kung diin for this year 2026 migahin ang Department of Education og 6 million pesos aron nga ma-promote ang moabot sa 100,000 teachers tibuok Pilipinas. Sa speech ni Presidente Marcos Jr., gibutyag niya nga nakita gyud niya nga grabe ang kahimtang sa uban pang mga magtutudlo. Ilabi na nga sila pa'y magtudlo in the morning and until afternoon. Usahay, mapasagdaan na lang yun ang mga estudyante kay daghang mga trabahoon si teacher. Remember, not only nga magtudlo si teacher, siya pa gyud ang mag-compute sa grado sa mga estudyante. Siya usab ang mag-andam sa mga lesson plans and others. Well, that's part of the kaniyang trabaho isip teaching personnel. Pero dunay mga administrative tasks nga iyang buhaton nga matud pa wala man malakip sa iyahang kuan, iyahang job description. Magaluloy lagi nang kung siya pa ang teacher, siya pa gyud ang mag-andam og pagkaon para sa mga bisita. Siya pa ang mag-prepare sa kung unsa man nga mga programa. Karon hapit na ang ating graduation sa mga tingtungha, sa mga estudyante. Si ma'am og si sir pagihapon ang mag-andam sa graduation program in general, from stage decoration antod na sa pag-abang og lingkuranan o di ba ka kaning kung magamit man og toga, sila pagyud amo abagar sa sa abangan sa toga. Uy, ni-reminder si Secretary Angara ha nga kung karon nga ting graduation pohon-pohon, likayan gyud ang dugang pa nga mga bayronon, likayan gyud na kay di gyud og di gyud na pwede, and it's under sa mga kasamtangang lagda sa DepEd. Anyway, going back ni Marcos Jr., nakita gyud nga grabe ang struggle sa mga magtutudlo. Hinungdan nga sukad sa pagalingkod siya nga termino, dunay giablihan or sukad pa niya tong 2022 rather, kaning ang Department of Education ni abli specifically og teaching positions and administerial positions alang sa mga teaching og non-teaching personnel. Kay kung na-appoint siya sa teaching position, ang iyang focus ato na gid siya sa pagtudlo. Kung na-assign magid siya sa administrative ragyod ang iyang focus. Kana part and parcel na sa gitinguha sa Department of Education nga under sa kasamtangang termino ni Marcos Jr. nga sa hinay-hinay nga masulbad ang nagkagrabe nga problema sa education crisis. Gani sa atong paghimamat sa mga magtutudlo kagahapon and even during the other day kay susama man ang event nga gihimo dito sa Talisay City after nga nadawat nila ang good news nga na-promote sila sa mas taas nga posisyon, grabe usab ang ilang kalipay. Way kabutangan usab ang ilahang nga kalipay sa nilang ma'am og sir kay mas madasig gid sila sa ilang pagtudlo, mas madasig sila sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga estudyante. Usa sa mga special guest kagahapon nga may paambit usab og inspiring message gato sa mga magtutudlo si Cebu Governor Pamela Maricuatro. May pasalig usab siya nga iya nga abagan ang Department of Education kana pinaagi sa Provincial School Board natabangan sa Kapitolyo ang kung unsa man ang ikaayo alang sa sektor sa edukasyon. May tabo kana pinagi sa ilahang keeping in touch matud pa ngadto sa Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu Province nga si Dr. Sinin Paulin. So sa ato mga teachers nga na-promote kagahapon, congratulations, you deserve it, and inaut unta nga kamo mga ma'am ug sir, padayon gyapon mo sa inyo ang pag-aalagad gato sa mga estudyante kay kung wala silang ma'am ug sir, wala inoy mga future nga mga abogado, future nga mga doktor, future nga mga scientist, engineer, even future educators and future journalists. Atong oras, alas 8:54 na sa buntag, atong lakbitan, anin na ta sa national level, finally, nga naman,
nitingog na gyud si kanhi Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ni hatag sa iyahang gibati or her thoughts after sa iyang pagbiya sa Department of Tourism nga karon gibalhin na siya is a Presidential Advisor for Sustainable Communities and Climate Resiliency. So ato ipakita kining iyang statement nga gipagawas sa iyang social media page kagahapon. So atong ipakita ang iyahang statement. So allow me to read this alang sa kasayuran sa tanan. Ang iyang gibutyag, quote unquote, I am grateful to the President for the trust and confidence in appointing me as Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. It was a privilege to serve as Secretary of Tourism. Together with our partners in government, local communities, and the private sector, we worked to strengthen the tourism economy, supporting enterprises, promoting innovation and culture, and helping sustain millions of Filipino jobs while expanding opportunities for communities across the country. I carry this experience with deep gratitude for the workers, communities, and partners across the tourism sector whose dedication sustains our nation, and I look forward to supporting the administration's efforts to strengthen the resilience and sustainability of communities across the Philippines. And of course, kana may gibutyag ni Secretary Cristina Garcia Frasco through her Instagram kagabi. Doon ko yung mga nadawat nga mga insider reports nga giatagan madod pa o graceful exit si Secretary Frasco sa DOT. Let's say, human na balitaan nga gitudlo siya sa live position, so nagkahigayon siya. Thank you message, ingan na. Sayang wala na ito makita sa mga social media, wala mapost sa social media, no? Kung unsa ba ka matod pa madrama ang graceful exit ni Frasco aron dunay lain nga assignment. So sa kasamtangan ang nagdumala ron sa DOT si Undersecretary Verna Buensuceso. Siya ang OIC karon sa DOT. But here's the challenge. Sa speech ni Presidente Marcos Jr. kagabi, kagahapon dito sa Mactan, ang iyang gibutyag, dako kayong trabahoon sa Department of Tourism kaysa tinudan nilang sa year 2025 ang tourist arrivals nga natala dili sa Pilipinas is 6 million. Layo pa kaayo kung itandi sa Thailand in 1 year nasa 30 million tourists ang niabot sa ilang nasod. Diba? Dako kayo o diferensya, diba? 6 million tourist arrivals. Yes, okay, sounds good, but hinatunta nga under sa kasamtangang liderato ron sa Department of Tourism or samtang nangita og bag-o nga kalihim ang Department of Tourism, hinatunta nga makabawi-bawi man lang. Kay kung atong mainumduman ang termino ni Tourism Secretary Frasco sa DOT, nakaangkon baya og daghang mga pagsaway. Una, kanang nahimo siyang matud pa model sa mga managlahing mga dapit sa Pilipinas to the point nga nakaingon gid ang mga tawo nga, oh, that's an example of an EPAL government official. Og pirmi nga pagbansiwag ra gyud sa iyaha nga itsura kung isgutan nato ang mga tourism collateral. So not unta no nga kung kinsa man ang mamahimong secretary sa DOT or kung itudlo man nila si Yusek Buensuceso as the secretary of DOT, not unta nga makabawi-bawi man lang yun. Kay dako baya ang trabahoon, kay kung buto na naon, nalupigan na ganita sa mga Southeast Asian countries nga asin sa mas dako ang ilahang tourist arrivals, mas dako usab ang mas barato rather no ang ilahang bayranan nga to sa mga turista aron nga makapuyo sa mga hotels, makalaag sa managlaing nga mga destinations, di ba? So dako pa kay mga trabahoon, I hope nga masulbad or kayo pa na nga mabag-o hangtod nga makaabot kung unsa man ang mga angayang kabuoton sa Pilipinas
kung isgutan ang turismo up until 2028. So for this year, I hope seryoso gyud especially ang Department of Tourism kay naapay mga kalihukan sa ASEAN dinhi sa Cebu. It will happen this May para sa ASEAN Leaders Summit. So natunta makabawi-bawi gyud ang DOT in terms of tourist arrivals and sa income. Okay, gumikan kay hapit naman mapupos ang ato nga oras ato paminawon ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitawon sa usa ka dapit. Way laing tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nag-ingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayawan lang kini pinagi sa pag-ampo ug pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasamot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan moagi gyud niini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papulayon ko kamo. May igsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampok kita. Langito nga man, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busan gidapit ka namo aron mo ari ka, Hesus, aron mo angkon namo ang maong kikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulumanon. Sa di pa nato ang ipasalamatan, doon natay ipalusot nato nga breaking news. Ang Department of Transportation ni anunsyo na sa fare increase sa public transportation. Base sa anunsyo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang traditional jeepneys adunay dugang nga piso pasabot ini 14 pesos ang minimum nga plitihan sa traditional jeepney. Samtang sa modern jeepneys adunay dugang 2 pesos nga plitihan pasabot ini anaa na sa 17 pesos ang minimum nga plitihan. Okay, ang dugang pang mga update ini ato kanang iatod sa ato mga news programs sa CCTN Channel 47. Daghang salamat sa ato ang mga partners, Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa ato ang news manager, si Sir Dennis Tabar. Daghang salamat sa mga kauban sa TOC, silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Maybel ug Joanne. Samtang dito sa news department, silang Kuya Rodel, Kuya Raymond, o dito sa studio, si Ferdy Katamislat Katubay. Sangan sa inyong mga regular program hosts, nga silang Maluin Ocado Tabarog, si Attorney John Destacamento, ako si Gia Navarro. Inaut-unta nga padayon nato ang ato ang pag-ampo nga unta lang masulbad kining global crisis kay grabe na gyud ang epekto from lana to basic goods up to plitihan nga unta lang sa gubangon makay nato natong subgubangon o ginaut-unta nga makabot gyud sa kalibutan ang world peace by the grace of God.
Hantod ugma, dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw diri sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Hello